So sa ngayon naman tayo ay nasa Davao City at dinayo ang Makatabo Farm. Kasi para tignan natin kung ano naman yung mga farming practices nila dito sa Mindanao, parte ng Davao City. Ito yung Makatabo Farm na sa Barangay Makatabo sa Baguio area nila. So ito, kita nyo, may mga tanim silang mga iba't ibang flowers at meron din silang mga citronella. Yan. So ang ganda ng tubo ng kanilang mga dahlia. So papakita namin sa inyo in a while we are still here at the Makatabo. So, ibig sabihin, kaya meron kayong ano rito, mga bulaklak para itaboy yung mga insekto. Talaga. So from the pipi, ito, dito ba nagpupunta sa ano? Itong mga to? Ito anong ano to? Itong... Japanese lantern. Japanese lantern. Ano to? Anong purpose niyan? Ano lang yan, sir? Ornamental lang? Ornamental. Patingin nga kung meron Doon tayo, sir. Saan ang daan? Dito ang daan. So ngayon, nandito tayo sa Makatabo Farm at dito tayo matutulog para malaman natin overnight tayo dito. At si Sir, ano pangalan mo, Sir? Andy, sir. Andy Cabantao. Andy Cabantao at isa sa mga caretaker dito. So tanungin natin bakit ganito kaganda yung garden at kakaiba kasi alam nyo ba, may mga bulaklak na nakahalo dito sa loob ng gulayan. O explain sa atin ni Sir Andy. Okay, sir. Sir Andy, bakit ba meron tayong mga bulaklak na naghalo dito? Kasi sir, yung bulaklak, para yung mga piste dito dapat po. Imbes na doon sa mga bulaklak sa mga halaman, dito. Pantaboy? Talagang... Pantaboy. So okay lang yan na ganyan na sisira? Okay na lang yan kasi... Oo, kasi yan naman talaga ang purpose niyan. Kasi nakikita mo talaga yun, marami yung mga bulaklak sa mga halaman. Nandito rin ba yung mga ano yung mga fruit fly? Mas gusto ng fruit fly na nandito? Ayun o. Ha? Butterfly, fruitfly, yun. Dito sila dumadapo sa mga ganito, sinya. Mapansin nyo, meron silang tinatawag na Japanese lantern plants, no? Kasi nga ang nipis niya, no? Ang nipis niya na parang lantern. So, yan yung mga bunga ng Japanese. Ayan yung mga lantern na yan. So, ito na. We're going dun sa kanilang pinagmamalaking gulayan. Ayan. So, meron silang mga gulay dito. At hanapin natin, Sir Andy, ang kanilang nangangalaga. So, ito yung mga Japanese garden. Ay, Japanese lantern plants. May tanong, Sir Andy, matagal na ba kayong naglalagay ng mga bulaklak dito sa mga ganito na practice o bago lang din? Hindi matagal na sir. Ha? So, sino nag-introduce sa inyo na magtanim ng bulaklak along diyan? Siguro kay si Sir Bong talaga. Sir Bong. Tanungin natin mamaya si Sir Bong bakit anong style na yan, di ba? Kasi kakaiba, no? Usually, Pero tama ka nga naman, dapat may bulaklak. Hindi Para lang na... hindi lang pala muti, para rin sa papayanggan din naman. Oo, kumbaga ano siya, Diyan sa kabila, iba na namang yung kulay ng mayana. Bakit? Yan. Nakakatulong din ba ang mayana? Yung makatutulong mas. Tanong, napansin ko, ikaw lang gulayan na may mga bulaklak. Diba? Kakaiba Sabi ko, bakit ba yung naghalo mga bulaklak dito? Anong main reason mo? Bakit naglagay ka Number ng one bulaklak? factor, ang laging pumupunta rito, usually mga babae, they appreciate flowers first down to the gulay. Ang mga lalaki, they appreciate the gulay, bihira lang sa mga flowers. But number two is, ito rin is insect repellent. Diba? So, attraction sa mga insects natin. Pero teka, instead na pumunta hindi doon sa lahat gulay, ng bulaklak. Oo. May identified hindi rin ka. lahat ng mga bulaklak na attraction sa mga insect. Meron mga certain bulaklak din. Pero definitely, Yung it sinya is- ba, magandang ano yan? Pang insect repellent? yung mga marigold, mga ganyan. Oo. Pero yung mga dahlia namin, mga iba naming that is only for the good in the eyes of the women. Kasi makita mo, sir, pagpunta sa mga tao, papunta doon, ang unang pinipicturan yung bulaklak namin, hindi yung gulay.
Pagdating naman dito sa restaurant, ang hinahanap gulay. Anong gulay nyo dito? Ma'am, pinapakita namin doon. Uy, bulaklak! Nawala na yung lettuce. So kaya, ini-integrate na namin. Kasi nakita namin, nag-i-enjoy ang mga farmers natin na nakakita ng bulaklak at the same time, pwede palang itabi yung lettuce, yung cabbage, yung pichay, pwede pala silang pagsabayin. So harmonize lang. So kung mapansin nyo, meron siyang ang daming dahlia sa paligid. No? Sabi nga nila, this is welcome to GAP area, good agricultural practices. So nandito yung mga gulay nila and they're practicing GAP. So ito na yung mga bulaklak na dahlia na nasa paligid. Kung kita mo, ang ganda nga ng tubo at pati ang lupa ay maitim at buhaghag. So that's a good sign of a good soil na nagpuproduce ng magandang mga tanim. Even yung mga dahlia natin na iba't ibang kulay, may purple, meron din siyang mga red, a combination of pink. Yan, at sa bandang unahan naman, ayan, may mga violet din sila tayong nakikita na mga sinya. Ayan. And along this way ay yung mga dill nila na plants. And this is the money tree. Yan. May silang money tree at blackboard tree na dita. So lahat naman ay diniligan nila ng label. Siyempre itong kalamansi na obvious naman na kalamansi siya. At ito naman yung Casa Juanita. Na dyan naman tayo naka-book ngayon sa Casa Juanita. So this is the garden. So it's a combination ng mga flowering at dayon din naman mga vegetable. So pupuntahan naman natin yung mga other parts ng itong farm na ito. Yan. So this is the vegetable garden. Yan, may putbat kinakailangan. At syempre meron silang mga tinatawag na recycle, di ba? Residuals, resiklo, recyclables, and nabubulok at sa mga hindi nabubulok at naka-specify dyan sa kanilang area. Now, so iba't ibang klase ng dahlia. Okay, sige. Dito, simulan na natin. Siyempre, meron silang parang ornamental. Mickey Mouse to tawag Mickey eh. Mouse. Pero sa scientific name, ito pa yung tinatawag na nipple plant. Makikita mo. Nipple plant. Okay, bakit kayo nagtanim na for ornamental purposes lang o ano? Ano, kalamuti. Okay, so palamuti lang para pagpunta mo nga naman, nakakaano naman. Yeah po. Sige, okay. Tayo papasok na dito sa kanilang gulayan. Ito ay Squash, kalabasa. kalabasa, squash. So mukhang maganda nga ang ano, tingnan mo. Kita mo yung dahon, sir. Yung dahon. Wala nga butas-butas ang Walang dahon. butas. Ang bulaklak, maraming butas. Kaysa Oo. bulaklak ng ano. Pero yun nga, napansin natin sa kabila doon nagpupuntahan ang mga pero kalabasa. Hindi ba ang kalabasa ay tumutubo sa lupa? Pwede yan, sir. Dito, makikita mo dito may... Oo, yun naka ano. Pero pa pwede rin palang ganito to. Sir, maganda kasi dito kasi yung mga bunga niya nasa
nakasabit. Oo. Tapos mas productive siya sir kaysa doon yung lupa. So mas productive ng ganito. At saka ang ginamit mo lang kawayan, di ba? Kawayan, Oo, kawayan at saka tali para hindi naman masyadong magastos. Pero kung meron naman kayong budget, pwede namang bakal na ano, no? Para Pero pang sa- matagalan. Kung bakal sir, mas masisira yung tulad nito kasi mainit yung bakal pag mag-init. Mas mabuti yung kawayan kasi Oo, normal. malamig. Ah. O ito nga maganda, may bulaklak na to. Ganyan lang, sir. O tapos May guide lang, iikot guide. mo lang yan. So meron siyang guide. Mayroong guide. Tapos Di ito ba? na. Ayan, yun na, tipo na, nagbulaklak na dyan. Bulaklak, may bunga na. May bunga na. So ilang mga ilang ano yan, Sir Andy? Itong kalabasa sir, minsan kasi dun sa mainit na lugar, 2 buwan. Oo, dito sa inyo. Dito, sobrang 2 buwan. Kasi nga medyo malamig dito sa areang to. Opo, sir. Okay, tapos kinakailangan, ito napansin ko, meron din talaga siyang bulaklak na sinya. Di ba ang sinya naman, di namang pangmatagalan na Hindi. bulaklak to. Hindi. Pero paano na, nga, ito tingnan mo, So tingnan mo, nabubutas yung mga ano. So mas tingnan mo yung ano, nabubutas sa sinya, yung mga ano niya. Pero, ang kalabasa, Yan. oo nga naman, ang kalabasa, hindi. Kakaiba rin talaga, no, Sir Andy. So ito palang technique dito, no, pag may gulayan ka, kinakailangan, meron ka ring tanim ng mga ano. Bakit sinya ang ano? Hindi, marami, hindi lang sinya sir. Tulad ng mga yung mga yung bawang ng mga kwan. Pwede yan yung sa plant. Bakit nga pala, ano, paano napapadami tong sinya na to? Dito, may tubo lang yan sir. Pag matanda na to. Saan? Ito. Ay kinakailangan mo ng ito. Yan sir. At tapos ito iaano mo lang. Like dito sir, makikita mo marami dito. Maliliit, tingin mo mga damo. Oo. Ito, sino- Ayan sinya. So umano na lang siya. Kita mo sir, Ito sinya lang din, di ba? So pwede pala. So dumayo pa tayo dito sa Davao City para tignan ang farming practices ng Makatabo Farm. Paano pinapadami ang rosel? May iwan sir, may ano sa rito. Yung Oo. ganito. Anong similya ng rosel? Dito sir sa kuan dito Di ba bulaklak? Ito yung ginagawang tsaa. Paano mo i-harvest? Ano bang hina-harvest dyan? Ayan, ito yung bulaklak. That kasi blender po. Yan. Ayan. Oy, bakit yan? Ano, isasama din? Hindi na. Ito Ang kailangan mo lang talaga, itong yung mga petals. Petals lang. Tapos dito yung kuan, bunga niya. Dito galing. Sa ilalim. Oo, pero ibig sabihin, ang gagamitin mo lang itong Ito mga lang petals. kung sa Sa wine. tea, Sa wine. tea, Sa rosel. rosel. Pero, anong gamit nitong sa loob niyan? Wala na. Yun ang ano po, yung Similya. similya na po. Paano may similya ba yan? Meron sir. Puti pa, hindi pa kuan. O dapat yan, kailangan itim na? May itim na. Sakto na. Oo. So talagang dyan ang gagaling yung rosel. Ato, sir. Hindi po pwedeng cuttings ang rosel? Ay hindi. Hindi ko pa po alam na ikating siyang rosel tapos itanim. Hindi. Oo. Dito talaga.